Maganda ang plano at diskarte ni Coach Al Francis, ang Gilas Program Director natin ngayon, at ito ay ang humanap o mag-scout ng mga batang matatangkad na Pinoy basketball players dito sa ating bansa para i-develop at maging yung mga Phil-Am basketball players overseas na pwedeng maglaro para sa Gilas team, secure kaagad ng Filipino passport para maging local player ng Gilas. Gumagawa ng magandang plano si Coach Al Francis at sana nga ay makakuha tayo ng mga batang players na susunod o posibleng makasabayan pa ni Kay Soto at Junmar Fajardo. Sa height ng mga bigs talagang nadidihado ang Gilas team, lalong-lalo na noong naglalaro pa nga itong si Hamed Haddadi. Hirap talaga ang Gilas noon sa 7-footer player na ito. Kung sa mga guards naman ang usapan, maraming dekalidad na mga Pinoy players ang meron tayo. Mataas na kalidad na laro sa guard position ang kaya nilang ibigay para sa Gilas team. Mas maganda pa sana ang frontcourt natin kung nagawa lang sana natin na ma-scout kaagad noon itong si Sage Tolentino at naimbitahan na kumuha ng Filipino passport. Parehong win-win situation sana para kay Sage at sa Gilas team dahil merong sidelines itong si Sage Tolentino at susuportahan pa siya ng maraming solid na Gilas fans. Idagdag pa natin yung pabonus ng mga big boss kung maganda ang nagawa ng Gilas team. Sa suporta ni Coach Al Francis ay nakikita natin na makakakuha ang batang Gilas ng mga matatangkad na players na pwedeng maglaro sa Gilas bilang mga local players. Lumabas ang tunay na lakas ng Gilas noong nag-click ang Junmar Fajardo kay Soto combo big sa sistema ni Coach Tim Cone. Merong nakaabang sa rebound sa loob ng paint magkabilaan, maging yung depensa ng Gilas sa loob ng paint mas gumanda at may mga inside plays nga rin. Ang Gilas combo pa nga kay Soto at Junmar Fajardo. Naging balanse ang laro ng Gilas, merong 3-point play, inside play, mid-range at kahit na anong klase ng opensa ay kayang-kaya ng Gilas na gawin dahil balanse ang kanilang lineup. Solid na mga guards, naturalized na all-around wingman, kayang maglaro kahit na anong position at solid combo bigs, opensa, depensa at rebound sa loob ng paint. Kung naging local player lang sana si Sage Tolentino kasama ni Kay Soto, Junmar Fajardo at AJ Edo ay posible talaga na umabot ang Gilas sa top 20 pababa sa FIBA rankings. Kada palitan ng mga bigs, high quality na laro ang kanilang maibibigay sa loob ng paint. Gusto rin ng ating Gilas Program Director na dagdagan pa ng 2 o 3 players ang ating Gilas pool bilang pagkahanda na rin sa mga hindi inaasahan na mga pangyayari kagaya ng injury sa ating mga players. At kung may extra nga tayo ng mga players na kasali sa Gilas pool at training na palaging nakaabang at nag-iensayo, nakahandang maglaro, ay hindi na tayo mahihirapan pa na maghanap ng kapalit. Ready to play na ang mga ito kapag nagkataon. Pero sa ngayon, pag-uusapan na muna nila yan ni Coach Tim Cone. Mas malakas at mas preparado na New Zealand team ang makakalaban ng Gilas sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Alam na nila kung anong klaseng team ang Gilas ngayon. Hindi na ito yung lumang Gilas team na kayang-kaya nilang tambakan at talunin noon. Kaya naman balak ng New Zealand team na makaganti ng panalo sa kanilang home court sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Yun nga lang, hindi pa nakikita ng New Zealand team ang totoong lakas ng Gilas, lalong-lalo na kung merong healthy na AJ Edo at Jamie Malonzo. Mas magpapalakas sa rotation ni Coach Tim Cone. Tama ang plano ni Coach Al Francis, tignan o i-scout ang mga batang Pinoy players na merong height o yung mga maganda ang laro, maging ang mga nasa overseas na mga batang players para maagang makakuha ng Filipino passport para sa eligibility para maging local player ng Gilas team.